Itinuturing nilang parang sariling magulang at mga anak ang kanilang mga pasyente. Pero ang kanilang sariling kamag-anak, sinong nag-aalaga? Ang kwento ng mga Pinoy caregivers sa Amerika. This is our daily schedule. From 6 a.m., I have to wake up, check the clients. Isa si Esther sa mga nabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa isang residential care home facility dito sa Daly City, San Francisco. Iba talaga ang sahod sa Pilipinas dito. Mas malaki dito kaysa doon sa Pilipinas. So don't forget about the medication for Slavo. Okay. And then tomorrow's breakfast. Mas magandang oportunidad din ang nagtulak kay Esther para pasukin ang buhay caregiver. You know, Filipinos have this natural ability to take care of people. And I can see that in our caretakers when they provide the care that my clients need. Isang Pinoy na sa Amerika lumaki, si Ferdinand Farol ang may-ari ng care home na ito. So here's another shared room. And this client uses a hospital bed. Minana raw niya ang negosyong ito mula sa kanyang ina. My mom, she's a nurse. So, I mean, she loves to help people. I've grown up in this business since 1977. Nang lumaki ang demand para sa mga residential care home, di na raw nagdalawang isip si Ferdinand na ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ina. Mga matatandang may edad 60 pataas ang mga pasyenteng inaalagaan nila Esther at Ferdinand dito sa care home. Right now, we have someone with Alzheimer's and dementia. Hindi raw basta-basta ang pagbabantay sa mga matatanda, mula pagkain, pagligo, pagpapalit ng damit, pamamasyal hanggang pagtulog. Bantay sarado ni Esther ang kanyang mga pasyente. So, this is Slavo. Ang pinaka nakalulungkot daw na tagpo kapag di raw binibisita ng kanilang mga kamag-anak ang mga pasyente. They do visit on occasions like Christmas, Thanksgiving, and birthdays. But other than that, you know, unless it's not a special occasion, you know, sometimes they just leave them there. Kaya sina Esther at Ferdinand ginagawa ang lahat para panandali ang makalimot ang kanilang mga pasyente. We take our clients out on nice days for walks, especially for clients in wheelchairs. You don't want them stuck in the house all day. So, Itong bahay na ito, this is 5 bedrooms. Mula pagtatrabaho sa bangko, sa social work daw napadpad si Manny. 19 na taon siyang nagtagal dito. Kami ho yung nag-process ng mga applications ng noon dati tawag nila welfare. Yung nagbibigay ng food stamps, medical, aid to families with dependent children, yung mga support, financial support. Sa pakikisalamuha niya sa kanyang mga kliyente, namulat daw ang mga mata ni Manny. Abuses ng mga lahat na ng klaseng abuses ng pamilya sa mga pareho ng mga alaga namin na developmentally disabled, na wala silang kakayahan para pagtanggol ang sarili. Doon ko na-obserbahan lahat. anong klaseng abuso yun? Marami. Ang pinakawalas yung sexual abuse. 85% ng abuses ay ginagawa ng membro ng pamilya. Dito lalong umigting ang pagnanasa ni Manny na makapagpatayo ng sariling home care. Taong 2002, ganap ng care home operator si Manny sa Antioch dito sa California. Ang bahay na ito ay isa lamang sa 5 care homes na pag-aari at pinatatakbo ni Mang Manny. Ang bawat care home niya ay may humigit kumulang 8 pasyente na inaalagaan ng mga caregivers at administrators na pawang mga Pinoy. Dahil nais na ring makatulong sa mga kababayan, mga Pinoy ang kinuhang empleyado ni Manny.
Noong time na yun, may mga nag-alok, may nag-offer sa akin na pumasok ako ng caregiver. Naisip ko, pumunta rito sa Amerika because I have 3 kids. Graduate po ako ng Information Technology. After nung graduation, nag-aaral po ako ng vocational na caregiver sa Pilipinas. Just to go abroad, para makapag-abroad lang. Eh yun no, sinuwerte ho. On the average, magkano yung kinikita nun kada buwan? Just ballpark. Ang nito figure. ng caregiver is 1,500. Net na yun. Ang kita nila, nang nagtatrabaho sa Walmart, at ang kita ng mga caregiver, halos pareho lang. Umaabot ng $2,000 ang bayad sa care home kada pasyente kada buwan. Kasama na rito ang bayad sa pagkain at personal na gamit ng mga pasyente. Name is Matt Kenseth, number 17, which happens to be one of my favorite NASCAR drivers. Hindi pare-pareho ang kalagayan ng mga pasyente sa care home ni Manny, kaya lahat daw ng kanyang mga empleyado tinitiyak niyang may sapat na training. Depende sa, ang bayad, dinidepende sa kung gaano kabait at gaano kagulo. Pagdating sa level 4, lahat ng level 4, kailangan buwan-buwan, mayroon kaming psychiatrist, psychologist na pumupunta sa bahay. Sa kanilang tagumpay na tinatamasa, walang dudang maganda na ang takbo ng pamumuhay nila Manny at Ferdinand. Pero higit sa perang kinikita, ipinagpapatuloy nila ang kanilang hanap buhay dahil sa kanilang natatanging misyon. Tayong mga Filipino, ay marambot ang puso natin. Mapagmahal tayo sa kapwa. Tayo namang mga Pilipino, talagang bukal sa puso natin yung talagang pag-aalaga ng kapwa. All day through in that small cafe, the park, across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing